Pa-share naman mga Lodi. At heto na ang una na si Lodi Ruzi Sak Alam, Lodi Anisa Dico, Lodi Juanito Jr. Velo Chase, Lodi Larry Papalero, Lodi Boy Palaboy, Lodi Asta Boy, Lodi Brawafi, Lodi Shira Fermano, Lodi Mark John Medina, Lodi Nabol Tadeo ng Baguio City, Lodi Jerem Isla. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-6 na pong kabanata, sa pagpapatuloy. Makikitang mabilis na nagpapalitan ng sunod-sunod na pag-atake ang ating bida at ang babae, habang walang isa man sa kanila ang nagpapakita ng balak umatras sa matinding sagupaan. Napasabi naman si Grandmaster Sago na ang mga nakamit ng batang si Huayong ay kahanga-hanga, sa ganyang edad. Napatingin si Grandmaster Sago sa kanyang kapatid habang sinasabi na hindi mo kailangang purihin ng husto ang espada ng bundok Hua, ate. Dagdag pa nito habang makikita ang babae na umaatake na masyadong lulubog ang kanyang isip sa laban. Sa kasamaang palad, labis siyang nahuhumaling sa panalo kumpara sa kanyang mabubuting katangian. Sa unang tingin, mukhang nakakalamang ang kanyang mga pasikat na galaw, pero ang mga paa ng batang si Songbek ay halos hindi gumagalaw mula sa kinalalagyan nito. Ang kanyang mga galaw ay gaya ng sa isang bihasang matandang master na may karanasan ng isang veterano. Kahit na tumanggap siya ng mga turo ni Chohang. Curious ako kung paano ang isang napakabata ay nakakuha ng ganoong kalalim na pag-unawa. At makikitang mabilis na tumalon sa ere ang babae, habang sa ibaba naman ay nananatiling kalmado ang ating bida at tahimik lamang itong pinagmamasdan, tila hinihintay ang susunod nitong galaw. Napasigaw naman ang elder sa kanya na payayambo. At mula sa ere ay pinakawalan ng babae ang isang napakalakas na paghampas ng espada patungo sa ating bida, ngunit sa kabila ng bigat at bilis ng pag-atake ay wala man lang kahirap-hirap na hinarang yun ng ating bida gamit lamang ang kanyang espada. At pagkatapos noon, muling umikot sa ere ang babae, mabilis na inaayos ang kanyang galaw habang naghahanda para sa panibagong pag-atake. Seryosong napatingin naman ang ating bida sa kanya. At mula sa ere ay muli na namang sumugod ang babae patungo sa kanya, mabilis na itinusok ang kanyang espada diretso sa ating bida habang bumabagsak mula sa himpapawid. Napabulong ang ating bida habang ang malakas na bugso ng hangin ay mabilis na humahampas papunta sa kanya na ito ay. Ngunit hindi na niya naituloy ang kanyang sasabihin nang biglang sumabog ang matinding puwersang nagmumula sa babae habang nasa ere, dahilan upang umugang ang buong paligid sa lakas ng enerhiyang kanyang pinakawalan. At kasunod noon ay isang napakalakas na pagsabog ang sumiklab sa mismong kinatatayuan ng ating bida, dahilan upang umugang ang paligid at kumalat ang makapal na alikabok sa buong lugar. Maging ang dalawang elder na nanunood sa hindi kalayuan ay malinaw na naramdaman ang malakas na hangin at mabigat na puwersang dulot ng pag-atakeng pinakawalan ng babae. Napangiwi ang mukha nito na sinabi na nakakita ka na ba ng ganoong kabaliw na tao? Gumagamit ng mga teknik na nakamamatay sa isang spar. Akmang pipigilan na sana nito ang paglalaban ngunit agad na pinigilan siya ni Grandmaster Sago na napatingin dito. At sinabi pa niya sa kanyang kapatid na panuorin muna natin ng mas matagal ng kaunti. Dagdag pa nito habang makikita ang babaeng ito na para sa mundo ng martial arts na naging kampante na simula noong digmaan ng matuwid at demonyo, nakakapanibago talagang makakita ng ganoong sigla. Napapikit pa niyang sinabi na para maging master ng siyam na dragon, kailangan mo ng ganoon katinding espiritu. Napatingin sa kanya ito at napasabi na ate, huwag mong sabihin. Kukuha ka na ba sa wakas ng disipulo? Nakatayo silang dalawa habang makikita ang makapal na usok sa kanilang paligid. At ilang sandali pa, makikitang dahan-daang bumaba ang babae sa lupa habang nananatili pa ring nakabalot ang makapal na usok sa lugar kung saan nakatayo ang ating bida. Bahagyang napangiti ito habang sinasabi sa isip na anong pinakamagaling sa silong ng langit. Ang espada ng bundok Hua ang pinakamagaling sa silong ng langit. Napalaki ang mata nito nang may marinig na paumanhin. Dagdag pa niya habang makikita ang paa ng ating bida sa usok na unang sparko pa lang ito, kaya hindi ko alam kung gaano kalakas ang dapat kong gamitin. At nang unti-unting mawala ang usok, makikita ang ating bida na matatag at astig lamang na nakatayo sa kanyang pwesto, na tila ba walang anumang nangyari sa kabila ng napakalakas na pag-atakeng tumama sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng babae sa hindi makapaniwala niyang nakita, at sa kanyang isipan ay paulit-ulit niyang naisip, imposible. Wala man lang kahit gallows. Habang nakatitig siya sa ating bida na tila walang anumang pinsalang natamo.
At kalmadong nagsalita ang ating bida, habang bahagyang nanginginig na ang paa ng babae sa harap niya. Pakiusap, subukan mong umilag kung kaya mo sa gagawin kong atake. Dahan-daang itinaas ng ating bida ang kanyang espada habang malamig na nagsalita, hindi ko pa natututunang kontrolin ang aking lakas. Napasanggal ang babae habang pinagpapawisan at mariing sumigaw, saan mo nakukuha ang lakas ng loob na magyabang? Dagdag pa niya sa ating bida sa kanya habang hinawakan ng mahigpit ang espada na ang mga salitang yan, sana ay mapatunayan mo. At biglang winasiwas ng ating bida ang kanyang espada sa kanyang harapan. At mula roon ay lumitaw ang mga hiwang enerhiya sa hangin na mabilis na humahagibis patungo sa babae. Agad namang naghandang samalubong ang babae sa paparating na puwersang pinakawalan ng ating bida, mariing pinatatag ang sarili habang kinakalma ang kanyang paghinga. At nang tuluyang maramdaman ng babae ang nakapangingilabot na lakas ng atake ng ating bida, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at sa kanyang isipan ay mabilis na sumagi ang pag-aalala, ano? Anong kakaibang kapangyarihan nito? Dapat ko itong iwasan. Namutla siya habang napangiwi ang kanyang bibig. At sa kabila ng bigat ng paparating na puwersa ay mahina niyang naisip, ang espada ng bundok Hua ay iiwas ba? Ngunit agad din niyang pinatigas ang loob at mariing sinabi sa sarili, huwag kang magpatawa, ang espada ng bundok Hua ay hindi kailanman umaatras. Kasabay ng isang malakas na sigaw habang buong tapang niyang sinalubong ang nakakatindig balahibong atake niya. At mula sa harapan ng babae ay unti-unting lumitaw ang nakasisilaw at malakas na sinag ng enerhiya mula sa atake ng ating bida, na mabilis na bumabalot sa kanyang paningin at nagpapabigat sa hangin sa paligid. At sa hindi kalayuan ay unti-unting mababakas ang matayog na bundok Hua, nakatindig ng marilag sa gitna ng kalikasan habang saksi sa nagaganap na labanan sa ibaba. Isang paa ang makikitang mabigat na humahakbang paakyat sa bundok Hua, habang halatang pagod na pagod ang babaeng disipulo na napasabi na, Senyor, hindi ba tayo pwedeng magpahinga muna? Pagod na ako. Tahimik namang napatingin ang lalaki sa kanya, habang malinaw na mababakas sa mukha ng babae ang matinding pagod mula sa mahabang pag-akyat. At sinabi sa kanya ng lalaki na youngest, ano ang halaga ng bundok Hua para sa iyo? Napasagot ito na ha, anong meron sa biglaang tanong mo? Sinabi nito sa kanya habang naalala ito na si Junior Sister Jiang ay mula sa pamilya ng mga sundalo, hindi mula sa isang martial arts clan. Kaya mas matindi ang kanyang kompetitibong espiritu kaysa sa ibang mga martial artist. Bukod doon, ang kanyang ama ay namatay kamakailan sa pakikipaglaban sa mga barbaro. Sa kabila ng rekomendasyon ni Master, hindi man lang siya umuwi at patuloy lang sa pag-ayon ng kanyang espada. Dagdag pa nito na para kay Junior Sister Jiang, ang bundok Hua na ang naging tanging sandigan para sa isang babaeng wala ng ibang mabalikan. Muling tumingin ito ng seryoso sa babae na sinabi pa na narinig niya ang mga salitang pinakamahusay na espada sa silong ng langit na direktang tumatanggi sa kanyang paniniwala na ang bundok Hua lang ang pinakamagaling. Naiintindihan mo ba ang nararamdaman niya? Tila nahihiya naman ang babae sa kanyang narinig mula sa lalaki. Biglang kumunat ang hangin sa paligid, na agad nilang parehong naramdaman, dahilan upang mapatigil sandali ang lahat, at kasabay nito ay mahinahong nagsalita ang lalaki, sa ngayon, maaaring gawin ni Junior Sister ang kahit ano. Kaya bilisan mo. Pagkatapos maramdaman yun, agad na napalingon ang mga ito sa direksyong pinagmulan ng kakaibang presensyang kanilang naramdaman, habang ang hangin sa paligid ay tila lalong bumigat. Mula sa malayo, nakita nila ang isang napakalaking pagsabog na yumanig sa paligid, habang ang malakas na bugso ng enerhiya ay umabot maging sa kanilang kinatatayuan. Makikita ang mga puno na nagkaputol-putol na tila basta lamang pinutol ng napakalakas na puwersa, habang ang lupa naman ay nagkaroon ng malalim na uka na bakas ng mapaminsalang pag-ataking tumama roon. Nakatingin ang dalawang elder dito na napasabi si Grandmaster Saguna Soul Sever ang flash. Naputol ang espada ng babae habang nakatayo siya kaharap ang ating bida at ang lugar ay nawasak na sinabi pa ni Grandmaster Sago na matagal na rin nung huli kong nakita ang espada ng aking kapatid. Tahimik na nakatayo ang babae habang mahigpit na hawak ang kanyang espadang naputol. Nanginginig ang kanyang kamay habang nakatitig siya sa naputol niyang espada, at sa kanyang isipan ay hindi niya mapigil ang isipin. Ang espada ng bundok Hua. Naputol. Sa isang hindi kilalang espada? Napatigas ng mata ang babae habang sinasabi ng ating bida na maganda ang naging spar. Dagdag pa niya dito na hindi pa ako matagal sa mundo ng martial arts,
pero ikaw ang kauna-unahang nakatagal sa Soul Severing Flash. Nakatingin ang ating bida sa kanya habang kalmadong nagsasalita, kung hindi lang nabali ang espada ko, naharangan ko sana yon ng perpekto. Ngunit agad namang sumagot si Miss Jiang habang naiinis na nakatitig sa kanya, tumahimik ka. Lalo pa nitong pinatigas ang tingin bago malamig na idagdag, magsalita ka pa ng isa at papatayin kita. At ilang sandali pa, agad na tumalikod at umalis si Miss Jiang, habang nananatiling mabigat ang tensyon na iniwan niya. Napababa ng tingin ng ating bida na napasabi sa isip na napasobra ba ako? Kaya ko naman sana siyang lupigin nang hindi gumagamit ng Soul Severing Flash. Nag-aalala ako na hindi lang espada ang nabali, kundi pati ang kanyang espiritu. Mula sa kanyang likuran, sinabi sa kanya ng elder na huwag kang masyadong mag-alala. Magiging magandang pampasigla ito sa kanya. Dagdag pa nito sa kanya na ang mga nakamit mo ay kahanga-hanga. Maging si Chohang ay hindi kasing husay mo noong nasa edad mo siya. Agad namang gumalang ang ating bida dito na sinabi na humihingi ako ng paumanhin. Spar lang yon, pero sa tingin ko ay naging masyado akong marahas. Napatignan siya nang marinig ang sinabi nito sa kanya na nag-aalala ka ba sa pagkakabali ng kanyang espada? Dagdag pa nito sa kanya na ang espada ay espada lang. Wala nang iba, wala nang ibang kahulugan o interpretasyon. Napatingin naman ang ating bida ng mariin dito. Sinabi pa sa kanya ng elder habang nakatingin siya dito na bakit parang gulat na gulat ka. Iyan ang laging sinasabi ng iyong master. Dagdag pa niya ito sa kanya. At ilang sandali pa ay makikita ang kakahuyang ito. Makikita dito si Miss Jiang na nakaupo sa malaking bato ng tahimik. Nakatingin sa kanyang espada na naputol na sinasabi sa isip na ang pinakamalala. Wala akong nagawa kundi ang magalit. Hindi ko naramdaman ang ganitong kawalan ng lakas kahit nung hinarap ko ang mga alagad ng 4 na pantas. Naiisip niya ito na sinabi pa sa kanyang sarili na akala ko ang kanilang malawak na katanyagan ay dahil lamang sa kinang ng kanilang mga pinakamagaling sa silong ng langit, na mga master kaysa sa kanilang tunay na husay. Akala ko kung magsisikap lang ako, balang araw ay malalagpasan ko ang kanilang reputasyon. Pero ang kanyang espada ay napakataas na hindi ko makita ang paraan para malampasan ito. Dagdag pa niya habang napangiwi ng bibig na pakiramdam ko ay wala akong silbi na naisip kong mas mabuti pang isuko na lang ang espada ng tuluyan kung hindi ko rin naman ito malalagpasan. Habang hawak ang putol na espada, biglang isang boses ang mapapakinggan na huwag mong bigyan ng kahulugan ang isang baling espada. Dagdag pa ni Grandmaster Sago na ang espada ay espada lang. Kung mabali ang espada, gumamit ka lang ng bago. Nagulat naman si Miss Jiang. At napasabi habang makikita ito na hawak ang espada na ibinigay ng ating bida na lola. At dito na po nagtatapos ang ika-60 kabanata. Ika-61 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikitang lumuhad si Miss Jiang sa harap ni Grandmaster Sago. Tahimik ngunit mabigat ang ekspresyon habang nakayuko sa harap nito. Habang nakaluhod sinabi pa nitong nakapikit na patawad sa pagpapakita ng ganitong kaawa-awang anyo. Dahil nagkulang ang iyong alagad, nadungisan ko ang espada ng bundok Hua. Tahimik lang na nakatingin sa kanya si Grandmaster Sago. At sinabi nito habang inangat ang espada na hindi mo ito kasalanan. Ang espada ng bundok Hua ay nadaig na ng espada ng iyong kapatid noon pa man. Napalaki ng mata si Miss Jiang sa kanyang narinig habang napasabi pa sa kanya si Grandmaster Sago na sa madaling salita, ang espada ni Baek ay kayang sumire sa lahat ng teknik ng bundok Hua. Dagdag pa nito sa kanya habang makikita ito na hindi lang ang bundok Hua, kundi pati ang 9 na dakilang sekta at maging ang demonyong sekta ay tinalo lahat ng espada ng iyong kapatid. Kaya sa ngayon, wala ng martial art sa mundo ang tunay na makakatayo laban sa espada ng iyong kapatid. Sinabi pa sa kanya ni Grandmaster Sago dito na kaya ang matalo kay Baek ay hindi dapat ikahiya. Habang nakatingin naman siya kay Miss Jiang sinasabi nito sa kanya na paanong naging wala lang yun. Sinabi pa sa kanya ni Miss Jiang na ibig sabihin lang yun ay kahit gaano pa ako magsikap, hinding-hindi ko siya matatalo. Sumagot sa kanya si Grandmaster Sago na kaya pakiramdam mo ay naapi ka. Malakas ang boses nitong sinigaw habang umiiyak na oo. Talaga. Dagdag pa nito habang nakatingin sa kanya si Grandmaster Sago na simula noong 6 na taong gulang pa lang ako, nagsanay na ako sa iisang isipin na maging malakas.
Nanginginig ang buong katawan nito habang nakaluhod na sinasabi pa na pero ngayon. Hindi ko na alam kung bakit kailangan ko pang magpatuloy sa pag-aaral ng martial arts. Tahimik na nakatingin naman sa kanya si Grandmaster Sago. At bahagyang napangiti ito habang itinaas ang espada. At sinabi na ikinagulat ni Miss Jiang na, mayroon pang isang espada sa bundok Hua na hindi pa kailanman nabalik. At pagkatapos, tahimik na napatingin si Miss Jiang dito. Biglang isang malakas na hangin ang tumama kay Miss Jiang. At sinabi sa kanya ni Grandmaster Sago na ito ay ang The Nine Dragon Sword Art. Dagdag pa nito na nais mo bang matutunan ito? Makikita ang kubo na may nagsasalita na aalis ka na agad? Samagod ang ating bida sa kanila na oo. Aalis na ako. Sinabi pa sa kanya ni Grandmaster Sago na sayang naman. Sana ay makapanatili ka pa ng mas matagal. Napahimas naman ito sa balbas na sinabi niya na napakawalang puso, gaya ng iyong Grandmaster. Tumingin sa gilid na sinabi pa nito na sa antas na yan, tiyak na napansin na niya kung ano ang kalagayan ng katawan ko. Napasabi naman si Grandmaster Sago na bata ka. Itigil mo ang pagsasabi ng mga walang kwentang bagay. Sumagot ito na bakit, may sinabi ba akong mali? Isang kapatid na hindi sumulat sa loob ng ilang dekada, at isang batang iniiwan ang may sakit na kapatid ng kanyang master. Napatingala ito sa langit na sinabi pa na lahat ng nag-aaral ng war sword style ay pare-pareho lang. Napatingin naman ang dalawa sa kanya nang sabihin niya na kapag natapos na ang lahat ng ito, tiyak na babalik ako. At sumuntok siya na gumalang sa dalawa na sinabi na hanggang sa panahong yun, manatili sana kayong mabuti. At pagkatapos makikita ang mukha niya na tahimik habang gumagalang. Nakatingin naman sa kanya si Grandmaster Sago na napasabi sa isip na ang paraan ng hindi niya pag-aalinlangan kapag may layunin na siya. Napangiti ito na sinabi pa sa isip na oo. Iyan nga ang eksaktong kahulugan ng war sword. Napatingin naman ang ating bida nang tawagin siya nito. At masayang sinabi na bumalik ka ng ligtas. At makikita ang pababa na hagdan sa Mount Hua. Bumababa dito ang ating bida na sinasabi pa na naramdaman ko na wala na ring gaanong oras si Sago. Kaya tama lang na subukan kong suklian ang kabutihan ni Master, kahit kaunti man lang. Pero wala na rin akong gaanong oras. Dagdag pa niya na kailangan kong wasakin ang Ma Jongho at mahanap si Rimei. Iyon lang ang tanging dahilan kung bakit ako nabubuhay. Napaliit ng mata ang ating bida na sinabi niya sa isip na hindi ko lang alam kung saan magsisimula. Ano ang dapat kong gawin? At pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagbaba ng hagdan. Sa baba makikita ang isang babae na naghihintay sa kanya. Napangiti si Miss Jiang habang sinasabi na aalis ka na. Nagbago ang mukha nito dahil sa paggupit ng kanyang buhok. At ilang sandali pa makikita na siya na nakababa na at humarap kay Miss Jiang. Tahimik na pinagmasdan siya ng ating bida. Biglang nag-iba ang mukha ng ating bida na napatanong na sino yan. Nagalit si Miss Jiang at agad na napasigaw na si Jiang Huayong. Ang bumasag sa espada mo. Bigla naman na naalala ito ng ating bida na napasabi na ikaw pala yan. At pagkatapos, sinabi ng ating bida sa kanya na pasensya na sa espada mo. Itinaas ni Miss Jiang ang espada na sinabi niya na kalimutan mo na yun. Dahil sa iyo, nakakuha ako ng mas maganda pa rito. Nang makita yon ng ating bida napasabi siya sa isip na ang espadang yon. Bahagyang napangiti siya na sinabi pa sa isip na kung ganoon ay hindi na malulungkot si Sago. Mariin na tumingin sa kanya si Miss Jiang na sinabi sa kanya na para malaman mo, hindi ko gugupitin ang buhok ko hanggat hindi kita natatalo. Iyan ang aking paninindigan. Napahawak naman sa ulo ang ating bida na sinabi niya na medyo problema yan. Hindi ako babalik sa bundok Hua hanggat hindi ko natatapos ang dapat kong gawin. Hindi ko alam kung gaano yun katagal. Sumigaw naman si Miss Jiang sa kanya habang itinaas ang espada na kaya. 1 taon mula ngayon. Sumali ka sa martial tournament na gaganapin ng Merem Alliance. Doon natin tatapusin ang lahat ng hindi mo na kailangang umakyat pa ulit ng bundok Hua. Napasabi naman ang ating bida na martial tournament, sumagot ito sa kanya na oo. Ang martial tournament, dagdag pa nito na isang pandaigdigang paligsahan para pagpasyahan. Ang kontrol sa Central Plains sa pagitan ng Orthodox at Demonic. Dito pipiliin ang 5 kalahok na papasok sa Grand Tournament na yun. Ipakikita ko sa lahat, sa harap ng napakaraming tao, kung gaano talaga kagaling ang espada ng bundok Hua. Napahawak naman sa baba ang ating bida na napasabi sa isip na kung ganoon karaming tao ang magtitipon,
Baka magpakita rin si Rimei. Tiyak na magandang lumahok. Humawak sa selukat na sinabi pa niya na gayunpaman. Ayokong tanggapin agad ng madali ang alok ni Binibining Jiang. At pagkatapos ay naglakad siya. Nagulat naman si Ms. Jiang na napasabi sa kanya na teka. Ang sagot mo, habang lumalampas siya dito sinabi niya na bakit ba kailangan ko pang makipaglaban sa isang match. Manalo man ako o matalo, wala akong makukuha. Naiinis na nakatingin ito sa kanya na sinabi na anong sinabi mo. Ngunit patuloy lang na naglakad ang ating bida ng tahimik. Namumutla na sa inis si Miss Kang na sinabi sa isip na hindi ito ang dapat na mangyayari. Wala na akong pagpipilian. Kaya, kung ganoon, napatigil naman siya nang sumigaw si Miss Jiang na teka lang. Agad naman na napalingon ang ating bida sa kanya. At naiinis na itinuro siya na sinabi na kung matalo mo ako, pakakasalan kita. Pero kung matalo ka, magiging katulong kita sa loob ng 3 taon. Ano sa tingin mo? Tahimik lang ang ating bida na nakatingin sa kanya. At bahagyang ngumiti siya at tumigim habang napalagay ng kamao sa bibig. Makikita naman na namumula ang mukha ni Miss Jiang na pinagpapawisan. Napatulo naman ang ating bida habang malakas na tumawa. Na naiinis naman na napasabi sa kanya si Miss Jiang na huwag mo akong tawanan, gunggong. Makikita ang butil ng luha sa gilid ng mata ng ating bida sa saya habang sinasabi sa isip na hindi ko na matandaan kung kailan ako huling tumawa ng ganito. Mas masaya ka kaysa sa inasahan ko. Bamaling ang ating bida habang sinasabi niya sige. Tinatanggap ko ang iyong mga kondisyon. Nagulat naman si Miss Jiang nang marinig yon. At muling tumingin. Ang ating bida sa kanya na may pangaasar na sinabi na pero. Bilang kabit. Agad na nagtayuan ang balahibo ni Miss Jiang nang marinig yun na napasabi pa na ano. Makikita ang mga bundok na napasigaw si Miss Jiang na hayop ka. Huwag kang tumakbo. Kalimutan na ang martial tournament, papatayin na kita ngayon din. At lumipat ang eksena sa kainan na ito. Na may nagsasalita na waiter. Isang bamboo leaf green wine rito. Dagdag pa sa kabilang lamesa na gaano ba katagal dalhin ang inorder kong sabaw. Dagdag pa nito na at bakit pa ba natin kailangan ng martial tournament na yan? Magiging alagad lang din naman ng 4 na pantas ang mga kalahok sa huli. Dagdag pa ng isa na huwag kang magpatawa. Hindi rin magpapatalo ang 9 na dakilang sekta sa pagkakataong ito. Sigaw pa nito na gusto mo bang pumusta? Sumagot naman ito na may 1 taon pa bago ang Grand Tournament. Pero umiinit na ang sitwasyon, sinabi naman ng babae na nasa taas na hindi ka nagkakamali. Sinabi naman ng second young master na hindi naman mahalaga yun, kahit sino pa ang pumunta, ang banal na sekta ang mananalo sa Grand Tournament. Sinabi pa nito habang umiinom ng alak na magaling. Magkano ang itataya natin? At dito na po nagtatapos ang ika-61 kabanata.